Good evening mga kanukis, welcome back to my channel. This is your albularyo, Jojo Shamu TV. So kung baguhan ka pa lang sa channel na to mga kanukis at napadaan ka, please subscribe and hit the notification bell icon. Malaking tulong yan mga kanukis para sa maliit kong channel at lumalago na. So ngayon mga kanukis, kung ang tip na to, tips talaga to mga kanukis, yung topic natin is kung naghahanap ka ng plucker at wala kang idea kung magkano ba yung presyuhan talaga, so para sa iyo tong video to mga kanukis, dahil ang episode na to ay tatalakayin natin kung magkano ba yung presyuhan talaga ng plucker sa online. So local plucker lang tayo mga kanukis ha. So after the intro mga kanukis, titirahin na natin. Ito na mga kanukis. So kuha na natin. Yung sinabi ko kanina, kung nagmamanok ka talagang mahilig ka sa manok, talagang mag-i-scout ka ng plucker kasi maganda to pang cross. So adiban ko lang ang topic natin is presyuhan ng plucker sa market, latest na presyuhan. Wag na tayo sa imported, wag na tayo sa nakaraan, kasi pagbabalik pa tayo sa nakaraan, pangit na. Dito na tayo sa latest as of 2021 April. So ito yung presyuhan. So yung basihan natin dito mga kanukis, hindi ito tagna-tagna lang or hula-hula hoop lang. Yung ginawa natin dito, nag-scout tayo ng mga breeder ng pluckers locally from over the Philippines lang, islands of the Philippines. So gumamit tayo ng mga account ng iba. So like for example, nagpa-inquire ako ng 5 kaibigan natin. So legit yung FB nila, para kasi pag nag-inquire ka na walang profile at saka legit yung FB mo, mag-i-snub yung mga breeder mga kanukis. Marunong na rin yan sila, kasi karamihan sa mga breeder na ngayon nadala na dahil maraming scammer ngayon. So yun yung ginawa natin, kaya nag-come up tayo sa presyo na to. Ito. So adlib lang. Ano ba yung plucker? So fast track natin. Plucker is kuhan yan mga kanukis, is from Oriental breed. Ano ba yung Oriental? Yung like Shamu, Brazilian, Malay, yon. So yung plucker kasi mga kanukis, design talaga na yan for fighting. So for fighting yung plucker mga kanukis, adlib ko para yung hindi pa alam, makasabay kayo sa video to. Bakit pipresyuhan natin? So yon, ang plucker Oriental breed yan mga kanukis. Hindi lang natin alam kung ano ang krinos dyan, pero palagay ko dyan outcross to. This is the product of outcrossing mga kanukis, from may existing na siya na blood sa kanyang matigasin, in-outcross niya. Outcross meaning galing sa labas na dominant breed din, yan, outcrossing. So tapos genes lock agad. Pag genes lock, so nakaproduce ng plucker yung breeder nito. So for your information din, ang breeder nito mga kanukis, nasa US, dalawa yan sila. So hindi na natin US line talaga yung plucker mga kanukis. Hindi yan dito sa Pilipinas. Nadala lang yan dito dahil may mga breeder din na can afford na bumili niyan. So napunta yan dito. So ngayon punta na tayo sa presyuhan. Ito ginawa ko tong video to mga kanukis by the request. Siguro gusto niyang bumili ng plucker at gusto niya siguro may idea ka. Mas maganda kasi mga kanukis,
kung bibili tayo ng isang bagay, lalo na mamahalin at wala tayong idea, magtatanong talaga. Tama yung ginawa mo, bro. Di na kita i-mention. So, para iwas scam, yon yung kuan. So, ganito. Yung presyuhan ng plucker, mga kanukis, as per result sa ato ang as per result sa ating inquiry na ginawa using our friends, yung FB, 5 sila. Ang lumusot talaga, mga kanukis, majority, nasa sa majority tayo so sa month old tayo, ranging or nagkakahalaga siya ng 3K to 7K per month. So local yan local. Dito lang sa Pilipinas. So that is latest survey to sa pricing. So meaning 3K to 7K. So majority dyan, mga kanukis, nasa 7K talaga. Kaunti lang yung naka 3K. Yung nasa 3K, mga kanukis, makikita natin na mahilig sa manok pero walang record, hindi siya nagpauwak. So habit-habit lang. Siyempre medyo may kaya siguro dahil kayang bumili, mag-import ng kuan. So yan. Kasi, mga kanukis, for your information, sa breeder kasi, pag may pangalan ka talaga at saka legit ka, add-on yan sa price. Add-on yan sa price. Nagbabari yan sa legitimacy at saka yung sa kuan, kung gaano ba ka-famous or marami bang napanalunan yung tao. So, nasa pangalan yan. Yon. So, ngayon, 3K to 7K. So like for example, kung kukuha ka ng 1 month, 7K, so ito yung presyong babayaran mo sa plucker. Mahal, mga kanukis. At saka, kung kukuha ka ng 2 months, nasa 14K, 2 months old. So kung kukuha ka ng direct, yung ready to lay, or ready to breed na, kasi mga seed fowls kasagaran karamihan seed fowls na, yung na-purify na siya, for materials talaga, yung binibinta. Tulad ko, binibinta ko, seed fowls yan, for materials yan. Magandang for materials. So, kung kukuha ka ng 2 buwan, nasa 14K. So, kung kukuha ka ng ready to lay, 7 months old, so, papatak per head, mga kanukis, 35,000. So, kung tryo, sa ready to lay tryo, meaning 100 pila gani 105 ata, mga kanukis, 105K. So hindi biro yung presyuhan ng plucker, mga kanukis. 105,000 sa tryo. So latest yan mas mahal pa daw yan sa una, mga kanukis. Yung dati talaga, yung introducing pa siya, yung nagtrending pa siya. Medyo humina lang kasi yung plucker, mga kanukis, dahil as per na naman, nakikita ko sa mga group, dahil marami tayong sinaliang group at saka may group din tayo, mga kanukis. Kung gusto mong sumali doon, may group tayo sa FB group, yung oriental lang lahat. So as per, mga kanukis, kuan daw, hindi masyado nananalo. Pero totoo man yun o hindi, yun talaga, mahal pa rin hanggang ngayon. Bakit? Kasi pang-impuse nila. Hindi naman nila ipapayat ngayon Walang nagpapayat ngayon ng mga pure plucker, mga kanukis. Infuse na. Yung kumbaga out-crossing na. So from plucker blood, yung origin, baseline, ini-infusean nila ngayon ng mga ibang blood. So yun ang uso, mga kanukis. They are creating their own lines. Like me, I have top spin plucker. Top spin plucker yun, yung G47 WD top spin plucker. Yun yung G dyan, Ju yan, G47. So
pinaghirapan, siyempre, kung mag-breed ka, pinaghirapan mo rin yan. So, conclusion natin dyan mga kanukis. May nagtanong, tama ba yung presyong yon? Hindi ba sobrang mahal? At saka, bakit may kumukuha pa ng plucker na karamihan hindi man daw nanalo? Hindi ako ang may sabi nito sila. So sasagutin natin yung permero. Tama ba yung presyuhan 3K to 7K per month? Wala. Tama. Tama lang yan mga kapatid, mga kanukis. Dahil ang pagmamanok mga kanukis, ampaul, pauwak or meat type, or yung white leghorn or basta online, we are not regulated by the government. Wala tayong SRP. 'Di ba mga kanukis? So pag walang SRP mga kanukis, for example yung bigas, may suggested retail price yan, regulated yan sila ng DTI at saka yung sa City Hall or sa barangay. So kaya hindi yan sila pwedeng mag-overprice. So ngayon, since tayong mga breeder hindi regulated dahil wala tayong permit or whatever, kahit na presyuhan mo yung plucker mo, binili mo ilang dollars doon, pagdating dito, presyuhan mo ng 200 pesos month old, tama pa rin yan. Kasi wala kang nalalabag na batas. Tama. Mali lang kung may nalabag kang batas. Wala kang linabag na batas because we are not regulated by DTI kung ano yung suggested retail price. So kung presyuhan mo rin yung plucker mo ng 10K, wala tayong magawa. Tama yung ginawa niya. So it's up to you mamili mga kanukis. Kaya nga ginawa ko tong bidyong to para may idea kayo. Kung medyo barato masyado, magduda ka. Kung medyo mahal masyado, duda ka rin. Diba? Ganun lang. Sagot na natin wala tayong magawa dahil hindi tayo regulated. Nasagot na natin yung permerong question na di ba sobra boss? Di ba ng lamang? Hindi ng lamang dahil walang linamang dahil walang batas. So freestyle tayo. Freestyle ba? Kahit na gusto nating ibagsak 300, pwede lang. Gusto natin taasan. Okay. Yung pangalawang question, bakit may bumibili pa? At saka ilado pa rin yung prestige pa rin siya hanggang ngayon. May bumibili pa rin. Parati naman talo, hindi ko na-mention na. Hindi naman siguro lahat talo kasi hindi natin na-monitor. May iba kasing yung mga breeder na hindi masyado nagpapasikat sa FB, maraming talo. So, ganito lang yan mga kanukis. Bigyan ko kayo ng sample yan Kung walang performance yung plucker mga kanukis, bababa ang presyo dyan. So meaning, bababa, ang market niya bababa. So, ngayon, maraming ginanahan dyan dahil nag-perform siguro. So, pag may heater kasi, yung heater man ang gumaganon. So, ngayon, di ba, gumaganon yung heater, parating naninira. Siguro, may matatalo. Lahat naman kahit siya mo Texas or whatever, walang mananalo kung walang tatakbo. Kung walang mamamatay. So, may isa talagang talo. So, yun. At least, nasagot ko na. Di ba? So, yun. Bakit masyadong mahal? Bakit marami pa ring bumibili kahit na natatalo? So, nasagot ko na yan. Kasi mga kanukis, kuwan talaga sa tao mga kanukis pag hindi talaga yan mag-trending, hindi talaga yan tataas ang price, hindi mamimintin yan kung walang performance. Siguro kung totoo man yung sinabi nila na parating natalo yung mga dating plucker, pero sa ngayon siguro medyo nakabawi yan
dahil ini-infusan na nila ng another blood. Mind over matters pa rin mga kanukis. So, ang maganda lang kasi sa placker na kinukuha nila mga kanukis, dahil body puncher siya, bihira lang talaga yan. Yan yung kinukuha nila, kirano-cross nila sa other, outcross nila para makuha yung body puncher at saka headhunter. Yun yung top spin. Yung na-breed ko mga kanukis, top spin. So, at least, okay na. So yung pangatlo mga kanukis, bakit daw marami pang nagbe-breed ng placker, kuha naman, walang resistensya or masyadong mahal. So parang redundant lang yung question mga kanukis. So siguro trip lang nila mga kanukis, yun lang yung idea ko. Sa akin talaga bumili ako dahil wala akong planong ipapaaway yung fighting style niya na puro katawan. Nagtwinkle lang yung mata ko dahil nakita ko yung body puncher siya at saka yung power, napakalakas talaga mga kanukis. Yun yung gustong kukunin. At saka actually may mga top spin placker na ngayon sa ibang bansa mga kanukis, yung mga pama-IQ Burmese nila pumapalo ng katawan, pumapalo ng ulo, kaya magagaling. So kaya nga yung iba kumukuha pa from Indonesia, kumukuha ng Philippine placker papuntang Indonesia dahil i-cross nila yan doon sa pre-kicker nila, yung pama or Burmese lari. So, yun ha mga kanukis. Sana ito yung kuhan mga kanukis. Base ito nakuha ko tong mga datang ito base sa ating pananaliksik. Base sa ating pananaliksik at saka yung sinabi ko kanina na parating talo, hindi sa akin galing yun ha. Galing yun sa nagtanong, masyadong mahal. At least sana nasagot ko ng tama yung mga katanungan nyo. So mga kanukis, kung may gusto kayong i-request, just comment down below. Saka whatever, vitamins, may gusto kayong malamang vitamins, ano bang content nitong pagkain, may mga ganyang mga tanong, basta related lang sa pagmamanok. Kung gusto nyo ninyong mag-tiktok ako mga kanukis, pwede din, mag-tiktok tayo. Pero mas maganda yung talent ng albularyo nyo mga kanukis sa pagmamanok talaga. So pag may mahal na siya mo, mas mahal ang placker. Yun lang ang nakikita ko. Dahil yung placker mga kanukis, for your information, latest line na yan. Di yan natin matatawag na old lines. Kasi old lines siya mo, asil, whatever, 15th century pa yan, nag-exist na yan sa Japan or Thailand or whatever. So yung placker, 2,000 lang ata yan, nasa 2,000, nasa millennial, anong sabi, anong tawag nila, millennial, yung sa 2,000, millennial, dyan lang yan. So latest line yan siya. So latest creation by the breeders from USA. So malaking tulong din yan mga kanukis. At least kung hindi man natin ipaaway, at least pwede nating ma-breed, makukuha natin yung power at saka yung pagka-backbreaker niya. Yun ang advantage. Kaya ma-mix natin sa ibang lines, so variety na, so elite warrior na. So yun mga kanukis, maraming salamat sa parating nanonood ng video ko, saka sa lahat ng mga silent viewers dyan. Baka gusto nyong mag-subscribe, subscribe na rin kayo mga kanukis, malaking tulong na yan. So malapit na tayo mag 1K, pero yung kulang pa rin yung kuha natin 4,000 hours mga kanukis. So thank you.